Sige po lahat ay magpaupo. At magandang gabi sa bawat isa. No? Amen. Sino sa gabi ito yung nag-expect na may gagawin ng Diyos sa kanyang buhay? Iyon. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen po ba? Amen. At hindi nasasayang ang ating pananambahan. Amen. Basta tayo po'y nag-alay ng ating puso, ng ating buhay tonight, ay hindi masasayang yung bawat oras na ating ibibigay sa ating Panginoon. Hindi ka lugi, sabi mo sa akin mo. Amen. So, handa ka na ba sa gabi nito? So, i-prepare natin yung ating mga puso, yung ating buhay, and let us focus on the Word of God. Amen? Amen. So, sa gabi nito, ating inanyayahan ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Brother Edward. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Bago po umpisa ng ating pag-aaralan, pinagkaloob ni Lord. Sabi nga, ano bang nakikita natin ngayon sa mundo? Siguro marami na tayo napakinggan kay Pastor. Lahat tinuro na niya kung paano tayo lumapit, kung paano tayo magsisi, sino ang ating lalapitan, kung may problema tayo. Pero buksan natin ang ating mga mata. Bakit marami ng kabuluhan ngayon na nangyari sa ating mundo? Nandiyan na yung pagkabanlaban ng ating sa sambayanan, sa ibang lugar, mga kapatiran, mga magulang, lindol sa iba't ibang dako, pero hindi pa yun ang totally na wakas. Sabi nga, may nasasabi na may na lilindol na pinakamalakas. Pero kung babasahin mo sa Biblia, meron talagang hinahanap ko nga kanina sa Revelation na talagang lilindol, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo na hindi pa naranasan ng ating mga magulang. Siguro kung nandito tayo, nandito pa tayo, mararanasan natin yun. Pero kung mas maganda, kung dumating na yun, wala na tayo. Dahil kung mararanasan natin yun, yun na daw ay hindi pa naranasan. Napakalakas, hindi lang sa bansa natin, kundi sa lahat, sa buong mundo. Sabi nga, nakikita natin mga kabuluhan lahat. Hindi naman masamang maghanap buhay. Kailangan natin yun, pero nandyan eh. Pinapakita na natin ng ating Diyos kung ano yung nangyayari. Ang tanong, sabi nga, handa ka ba? Ready ba tayo? Kahit nga ako, tinatanong ko, ready ba ako? Sa nakikita ko ngayon, ready ba ako pag tumating siya? Ang topic natin, yun ang pag-aaralan natin. Kung ready ba tayong lahat sa kanyang pagdating? Bago po umpisa, sabi nga, mag-pray mo na, Lord, marami pong salamat na bilang tao na pinahintulot ng aking leader na tumayo dito sa harapan niyo, Panginoon, dito po sa aking mga kapatiran. At umiling po ng gabay niyo, proteksyon, ng iyong Espiritu na siya magsalita sa aking mga kapatiran na maintindihan, hindi galing sa akin kundi galing sa inyo ang iyong salita na gagabayan ako ng iyong Espiritu na ng iyong anak na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, hindi ko po magagawa ito kung hindi po sa tulong niyo, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likod at kayo po manguna sa gabi nito na mapapakinggan ng ating mga kapwa-tao na mananampalataya, Lord, na ikaw lang aming paglilingkuran, kataas-taasang Diyos na buhay. Kung ano man po ang aming pagkukulang sa araw-araw, ano man po ang aming pagkakamali sa bawat isa sa amin, ay humiling kami ng kapatawaran, kalinisan sa aming puso.
Bigyan niyo po kami ng karunungan na manggagaling sa inyo, aking Ama. Sa inyo lang po ako lumalapit, sa inyo lang po kami lumalapit at nagtitiwala at taas-taas ang Diyos na buhay. Sa pangalan ni Jesus, yung aking dalangin. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayon, mga brother and sister, ay sa Mateo. Sa Mateo 24. Hindi ko na pinalitan yung pangalan. Ganito rin. Sabi nga, ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. Sabi nga dito, verse 3, nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga lagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay nito? Ano ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat maraming paparito sa akin ang pangalan at magsasabi ako ang Isaya, at marami silang may liligaw. Maraming makakarinig kayo ng alingaw, labanan sa balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong magababag, dapat mangyari mga ito, ngunit hindi ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa bansa, kapwa sa bansa, kaharian sa kapwa karihan, tagutom, at lilindo sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap. Verse 9, sa mga panahong yon, kauputan kayo ng lahat, dahil sa akin sasaklalupang kahirapan, patayin, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, at mapupuot sa isa't isa. Ipagkahaluluang isa't isa sa kanyang kapwa, maraming magpapanggap na propeta at iligaw nila ang marami, at ang kasama niya ilalaganap. Maglalamig ang pag-ibig ng marami, ngunit mananatili ang tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, at ipapangara sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, at ito ay makikilala ng lahat ng bansa sa darating ang wakas. Pero hindi yun ang binigay ni Lord na pag-aaralan, binigay niya para natin maunawahan. Sabi niya po sa Matthew 24 verse 44, sabi niya, so you also must be ready, the Son of Man will come at an hour when you do not expect. Sa Tagalog, sabi niya, kaya maging handa ka, maging handa kayo lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Kaya nga ang tanong ko kanina, handa ba tayo? Sabi nga ni anak ni Pastor, lagi ba tayong handa sa nangyayari sa buhay natin? Hindi natin naasahan, minsan may darating na bagay na hindi natin naasahan sa buhay natin. Pero ang tanong, handa ka ba pag dumating na si Christ, itong araw nito? Makakalapit ka, matatanggap ka kaya at makakarating ka doon sa sinasabi niya. Para bang yung kwento nung 10 bridesmaid, naghihintay sila. Hinihintay nila ang pagdating ni Christ. Sabi nga dito, kung babasahin mo sa Tagalog, sa 25, dito naitulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking kakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Verse 2, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino ay nagdala ng langis bukod sa nasa kanilang ilawan.
nabalam ng pagdating ng lalaking ikakasal, kaya tinantok sila lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Sasalubungin niyo agad ng bama ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. So, sinabi ng mga hal sa mga matalino, bigyan naman niyo kami ng kaunting langis at dab na ang aming mga ilawan, baka hindi magkasya ito sa ating lahat. Tugon ng matalino, bumili pa muna kayo sa tindahan at bumili para sa inyo. Kaya lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at pinit ang pinto. Pagkatas dumating naman ang 5 hangal na dalaga, Panginoon, papasukin niyo po kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni oras. Ganun din ang pagdating ng ating Panginoon. Walang nakakaalam. Kahit ang anak ng tao hindi niya alam. Kahit ang mga anghel. Ang Ama lang ang nakakaalam. Pero hindi ko ibig sabihin na hindi ko sinasabing hindi alam ni Jesus Christ. Yung sinasabi dito, yung dahil siya'y tao lang, naging katawan tao, ang may karapatan pa rin nakakaalam ay ang ating Ama. Kasi malapit na siya dumating. Sabi niya sa verse 33, sa Matthew 24 verse 33, ganun din naman kapag nakita nyo ang lahat ng ito, malalaman yung malapit na ang panahon ng pagparito niya nagsisimulan. Sa panahon natin yun, nagsisimulan yun. Nakikita natin sa labas. Pero minsan, kahit na tayo nananampalataya o naniniwala, kahit ako, hindi ako accepted na para bang hindi ko napapansin puro na lang trabaho. Sabi ko nga, paano kung dumating si Christ na ako yung nagtatrabaho? Makakapasok pa kaya ako dun sa sinasabi niya? Anytime kasi pwede siyang dumating. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Ama. Alam naman natin, magsisi tayo, papatawarin niya tayo dahil ang ating Ama ay mapagmahal. Pero yung biglaan yung pagdating na hindi natin inaasahan, yun ang nakakatakot. Iba nung sinilang siya dito, ang mga tao ay masaya. May mga ginagawa. Para bang yung kay Noah, kung pupunta ka kay Noah, bakit ginunawan daigdig? Dahil sa kasamahan. Lahat. Kahit pumunta ka sa Sodoma, ganun din. Ginunawin daigdig. Dahil dun sa kasamahan. Busy ang mga tao. Sa panahon natin ngayon, minsan naiiyak ako pagpunta sa eskwela ng mga susunod ko. Lalaki, makikita mo, nakasuot ng pangbabae. Kaya nga, nakakatakot na para bang bumalik tayo sa dati na sa panahon natin nung ginunawan daigdig, ganun din ka sa Sodoma, ganun na ganun. Walang pinakaiba. Kaya kung babasahin mo sa 38, sabi niya nga, sa Matthew 38, sabi nga, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha ng panahon ni Noon. Noon ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noon. Verse 39, dumating ang baha nang hindi nila nalalaman at tinangay silang lahat. Ganun din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Walang pinakaiba. Sa panahon natin ngayon, walang pinakaiba.
Sabi nga kahit na minsan sabi ni Pastor, ginawa na niya ng lahat bilang tao, bilang matuto tayo. Pero sabi nga, tayo pa rin ang magpapasya sa buhay natin. Kung nakikita na natin yung ngayon, nakikita natin yung nangyayari ngayon, ano kaya ang mangyayari sa ating pag bigla siyang dumating? Kaya sa Portaport, kaya maging handa kayo lagi sa pagdarating ng anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Darating siya na hindi natin inaasahan. Parang babae pag mga nagsasabihin December, mga anak ka, pero sa kunyari December 14, pero hindi naman saktong December 14 kumama. Ganun din ang pagdating ni Christ. Binabalaan niya tayo. Pinapakita niya na ngayon sa atin kung paano siya dumating. Ang tanong, ready ka ba? Handa ka ba? Handa ba tayo na pag dumating siya, na makikita niyo na nakahanda tayo para salubungin siya? O nakahintulad tayo sa mga nakaraan ng ating mga ninuno na bumabalik tayo doon? Hindi naman natin pwedeng sabihin ngayon ng mga kabataan ng ganyan kayo. Hindi. Dahil meron silang rights ngayon. Meron silang nagtatanggol sa kanila. Hindi na lang sa pamilya natin ang may problema. Sa buong mundo ang may problema. Ipinapakita lang ng ating Diyos ngayon. Bakit hindi niya pa pinaparating si Christ sa oras nito? Binibigyan niya tayong lahat ng pagkakataon. Open natin yung buhay mata natin. Nandiyan na sa labas, lahat. Lahat ng kaguluhan, nandiyan na lahat. Sinabi niya, sinabi naman ng kanyang salita na mangyayari. Katulad ng nangyari noon kay Noe at sa Sodoma. Ganun na ganun ang nangyayari sa atin. Walang pinakaiba. Kaya nga, sabi nga, parang sabi nga, balikan natin yung sa 33 sa 24. Ganun din naman, pag nakita nyo ang lahat ng ito, malalaman yung malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nakikita na natin. Malapit na. Ang panahon ng pagparito niya. Malapit na, malapit na. Lagi na sinasabi ni Pastor, pamilya, malapit na. Hindi natin alam kung kailan. Pwede ngayon? Pwede mamaya natutulog ka? Kaya nga sabi niya, kukunin ko yung para sa akin. Kahit natutulog ka, kaya kung sa puso mo ay talagang tinanggap mo siya at binabaliwala, lahat naman tayo natatakot eh. Pero ang tanong, pinapanalangin ba natin yung mga kapatiran natin na dumadanas ng pagsubok ngayon, mga lindol? Lagi sinasabi, change weather, pero hindi. Sinisisi nila sa gobyerno o mga corrupt, hindi. Nakatakda yun talaga na mangyayari sa ating mundo. Na dahan-dahan niyang ipinapakita sa atin na mananampalataya na nangyayari na yung kanyang sinabi. Ngayon, anong gagawin natin? Kontento na lang ba tayo nakaupo? O gagawin natin yung kanyang nais? Simple lang naman kanyang gusto di ba? Sapat na ba yung kontento ka na sa buhay mo, sa araw-araw? Pinapanalangin ba natin ang ating mga kababayan na nakikita natin pag pinuksan mo yung TV? Dati nga, nanonood ako, pero ngayon hindi na. Kasi makikita mo doon, puro labanan, puro sirahan. Kung babasahin mo nga, nandito na tayo. Walang pinakaiba. Ganun na ganun. Bumalik tayo sa dati. Lagi ko nga pinapanalangin, Lord, sana huwag tanggapin
o pirmahan ng darating na presidente na katulad ng ibang bansa. Huwag sana, Lord. Lagi kong pinapanalangin sa akin, dalangin. Kasi pag pinirma ng uupong presidente yung pwede nang ikasal ang parehas na lalaki o babae, mas matindi pa ang mangyayari sa ating bansa. Ngayon, nakikita na natin, inaalaw nila eh. Nakikita na natin, sinishake yung ating Panginoon. Dahan-dahan yung sinishake. Nakikita natin, dinadanas na natin mga kapwa-tao. Minsan, sabi nga na panood ko na lindol sa napakalakas na biyak. Mga gagandang bahay. Pero ano sinasabi ng mga lalabasa? O nakaka-trace ng mga bagyo. O binigyan sila ng kaalaman. Pero bakit hindi nila sinasabi sa tao? Sino magsasabi sa kanila kung hindi tayo? Na maunawaan nila sa ating mga kapatiran na nasa labas tayo o may nagpagawa o nakilala mo, lagi mo sabihin, bakit? Ako tinatanong ko talaga kung may napapagawa. Alam mo ba bakit nangyayari? Hindi. Meron ako pagkakataon na bubuksan ko ito at babasahin sa kanila para maliwanagan nila bakit nangyayari ngayon sa mundo natin ito. Kasi ang paniwala ng mga tao ay change weather. Pero hindi. Kaya nakakatakot. Kahit sa mga anak natin, ako nga, mga anak ko hindi ko masama. Dahil nandun na sila sa ibang, meron silang paniniwala, pero iba yung kanilang sinasabi na nandito na kami. Iba yung aming tinahataha. Hindi natin control. Pero anong magagawa natin? Meron tayong magagawa kung hindi panalangin sila. Dahil hindi natin sila maliligtas. Pakatandaan natin yung binunawang daigdig lahat na mata. Pero sabi ng Lord, hindi na naman gagawin yun. Hindi nyo gugunawin ng daigdig. Pero ipapakita niya, dahan-dahan. Yun ang nakakatakot. Ako natatakot din ako. Sabi ng Lord, kung dumating ka kaya, ihanda ako. Bakit? Kung nasasabi mo. Minsan, dumarating din tayo sa kain na may pinanakit tayo. Pero kung yung nanakit natin yung hindi natin lalabas sa kapwa natin o hindi natin hinihin ng tawad, isa lang natin babaksakan. Matutulad tayo dun sa mga tao. Nakilala nila ang Diyos. Pero hindi sila humingi ng tawad. Sabi nga, ulitin ko, na darating siya muli. At yun ay malapit na. Darating ang anak ng tao sa, ulitin ko yung 44, kaya maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Dito nagtatapos ang aking. Lagi tayong handa. Handa natin yung ating sarili. Dahil, sabi nga, sa oras, hindi na alam kung anong oras siya darating. Kahit natutulog ka, Lord, gabayan mo ako. Dahil nasa natin, pwede siya dumating anytime. Dahil nandiyan na, buksan, lumabas kami, nung kikita mo kami yung pabulong. Dahil, sabi nga, itong mundo na ito, kontrolado ng kalaban. Unang-una niya, sabi nga, pinag-usapan nga namin kagabi, sabi nga ni Pastor, ano yung pananampalataya. Ito yung dito ako nagtatapos. Sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Siguro nagtatanong tayo, gaano nga ba kalapit na yung pagdating nila? Then, yung isang bagay siguro na gusto natin malaman din, gaano kalapit si Lord. Okay. Gusto ko lang i-share sa inyo to dito sa Romans 13 verses 11 hanggang 14. Basahin nga natin. Romans 11, yeah, 13, yeah, 11 to 14. Amen. So yan, tingnan natin, basahin natin, ano po yung sabi niya? Bukod dito, alam niyo ang panahon, sabi yung mga nangyayari, ibig sabihin, yung mga signs.
na ngayon oras na upang magising kayo sa saan daw? Saan daw? Iyon. Kasi maraming mga Kristiyano natutulog ngayon. Okay? Okay. So sabi niya, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya noong una. Nakanya po ba yan? Ibig sabihin, mas malapit pa doon sa dati nating pagkakaalam. Nung tayo po'y nakakilala sa Diyos, yung lola ko nga, sabi niya, malapit na dumating si Lord. So, pag malapit na dumating si Lord, imagine, ang tagal niya sinasabi. Hanggang ngayon, no, ito pa rin sinasabi natin, na malapit pa rin dumating si Lord. Tama po ba? Kasi lagi ko naman sinasabi sa inyo, that 1,000 years is like a one day to God. Tama ba yan? Yung 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Diyos. Nakalimutan po ba? At ang 1 araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Okay, so napakalapit ng Diyos. Napakalapit na dumating ng anak ng Diyos, si Jesus. Higit pa to, sabi nga sa ating iniisip. Punta tayo ng verse 12. Tingnan nyo. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Let us put on the full armor, sabi nga yung ating mga sandata, which is the Word of God. Ito yung sinasabi, na higit pa sa pagkakaalam natin na malapit na. Iba kasi yung batayan ng Diyos sa batayan natin. Iba yung date ni Lord sa date natin. Pag sinabi ng Diyos na siya darating, sabi nga sa Book of Hebrews, He will not delay it. Sabi mo, He will not delay it. Yan, hindi na i-delay ni Lord Jesus yun. Because masabi niya tayong binigyan ng napakaraming time. Alam niyo ba, according sa salita ng Diyos, kung susuriin natin kung nasa na tayo sa mga panahon ngayon, siguro nasa Revelations chapter 6 na tayo. Okay? Revelations chapter 6. Bakit ko nasabi yun? Punta tayo sa Revelations chapter 6. Kasi kailangan na unawaan natin kung saan na ba tayo. Kasi kapag hindi natin alam kung nasaan na tayo, naiinip ka. Tama po ba? Kapag kayo ay nasa biyahe. Tama? Kapag kayo bumabiyahe, meron kayong isang lugar na pupuntahan. Kapag alam mo yung lugar, kung gaano ka pa kalayo, di ba? Ay, kalayo pa. Pero pag alam mo yung lugar naman na malapit ka na, sasabi mo, ay, ang lapit na. So, hindi ka na naiinip. Tama po ba? And there are times naman, pag hindi mo kabisado yung lugar, bagaman malapit na, dahil wala kang alam hindi mo alam na malapit ka na pala. So, meaning kasi makikita natin na, or mararamdaman natin na naiinip ka. At maaari kang tumalikod, maaari kang bumaba muna saglit, no? Magpahinga, no? Dahil hindi mo nga alam kung kailan, kung nasaan ka na sa pagbabiyahe mo. Nakuha niyo po ba? Okay, just want to share this to you. Sa Revelation chapter 6, verse 12, bago natin itutuloy yung ating Romans. Sabi niya, nabuksan niya ang ika-6 na tatak. Okay, nandito tayo. Nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng damit sako, at ang bilog na buwan ay naging gaya ng dugo. Itong lahat na to, nangyari na to, at nangyayari pa. Nakuha po ba natin? In fact, wala naman talaga akong balak i-share sa inyo yung when it comes to eschatology. Basta gusto ko lang ngayon na nasabihin sa inyo, at least, para tayo po ay magising sa mga panahon na to na marami pang natutulog, marami pa rin abala sa ibang bagay, at hindi nila nabibigyan ngayon ng importansya o pagpapahalaga yung kanilang pananampalataya. Naman niyo po ba? So maraming ang mga Kristiyano tutulog-tulog because in the first place, they don't know the map na kanilang hawak. Hindi nila alam yung mapa nila. This is our map. Okay? So hindi natin alam yan. Siguro nga dahil di man tayo nagbabasa ng Bible, wala tayong time to read the Word of God. So makikita natin, no? Nandito na tayo. At yung sa 7, chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10, 11, 12, and 13, patuloy po yan, sabay-sabay nagaganap ngayon yan. Alam niyo ba yan? Sabay-sabay nagaganap yan. Nandiyan ka pa ba? Gusto kong maunawaan nyo to.
At inihahanda na po kasi nila lahat ito. Sa chapter 13, ito yung dito na yung tataka, yung magbibigay ng tatak. Yan na yan, yung chapter 13. So, lahat yan ay kanila nang inihahanda. Okay? Inihahanda na lahat yan. At hindi natin alam, buti nga si Satanas, naghahanda siya eh. Pero mga Kristiyano, hindi naghahanda. At kung susuriin natin, yung binasa ng ating kapatid kanina sa Matthew chapter 25, yung 10 virgins doon, no, sa verse 1 pababa, kung babasahin natin at uunawain natin, sa 10 kababaihan na berhen, 5 lang ang handa. 5 lang ang namumuhay na filled with the Holy Spirit. Nakano po ba? They are filled with the Holy Spirit. Kaya nga, last time, sabi ko sa inyo, I am preparing to preach about the indwelling of the Holy Spirit, the infilling of the Holy Spirit, and the outpouring of the Holy Spirit. But then again, pinalitan ng Diyos yun. So, nagkaroon ng series type of message, yung about submit to God's will, nakapag-preach tayo about also the will of God. So, makikita na, merong series na nagaganap. And then, God put this message in me about sa Holy Spirit na magkaroon ng mentoring. Dito ko ituturo ngayon. Yung mentor, magkakaroon tayo ng mentoring. Dito ko ituturo yung indwelling. Kasi gusto kong ituro doon, gusto kong ituro sa inyo eh. For you to know. For you to know. Okay? Indwelling of the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit, and then, yung outpouring. Okay? So, yung 10 virgins dyan, it signifies na dapat tayo po ay filled with the Holy Spirit. Makanya po ba? Kasi dapat naroon tayo sa parte na yun eh. But the problem, wala tayong ginagawa to be filled by the Holy Spirit. Naka po ba? Nandiyan ka ba? Okay. Kung wala sa pananaw natin, wala tayong ginagawa na tayo'y punuin ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, siya yung nagbibigay sa atin ngayon ng pag-aalab o ng apoy. Para na sa ganon, makaabot tayo sa hangganan ng pagdating ng bridegroom ni Jesus. Nakuha? So, merong 5 doon na talagang sila po ay punong-puno ng banal na Espiritu. Yung 5 naman, hindi sila puno ng banal na Espiritu. Hindi umabot doon sa hangganan. Take note of this. Kaya ko kayong turuan on how to have the Holy Spirit of God. Kaya ko. Pero hindi ko kaya na punuin kayo ng banal na Espiritu. Nakalimutan po ba? Kaya kong ituro sa inyo yung kaligtasan, pero hindi ko kayo kayang iligtas. Even me. Because one day, one night, nung kami nakahiga ng aking asawa, habang ako ay nakikinig yata ako ng music noon eh. Nakikinig ako ng praise and worship. And then, suddenly, kayayari ko din pagbasa ng Bible noon. Sinabi ko sa kanya, alam mo kako, hindi ko hawak yung kaligtasan ng mga anak mo. Sabi ko sa kanya, sinabi ko sa kanya yun. Bakit ko nasabi yun? Because nafe-feel ko na talagang dami si Lord. Nafe-feel ko yun, alam ko yun. Because of what is happening right now. Okay, yung persecution natin lahat. I can teach about salvation, sabi ko, but I cannot save them. Kasi kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya ng kaligtasan yan eh. Nakapagbuhan natin? Kanya-kanya. Kaya ang sabi ng Bible, work out pag sumikapan mo ang iyong kaligtasan. Pag sumikapan ang kaligtasan. Let's go back doon sa Romans chapter 13, verse 13. Punta na tayo ngayon. Ito ang sinasabi naman niya sa Romans 13:13. Tingnan niyo po. Lumakad tayo, sabi nga na maayos, gaya ng sa araw. Huwag sa kalayawan at paglalasing. Huwag sa kalaswaan at sa kahalayan. Huwag sa mga away at paninibugho. 14, tignan niyo gagawin daw natin. Ito. Kundi,
isuot ninyo ang Panginoong Yeso Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag mo daw kusintihin ang iyong katawan. Huwag mong pagbigyan ang iyong katawan. Sa halip pagbigyan natin yung ating spirito. Nakuha? Kaya lang, ang problema nga, paano pagbibigyan yung spirito na nasa sayo, which is the Holy Spirit of God. Paano mo magbibigyan yun? Kung talagang wala ka namang Holy Spirit, hindi na nananahan na spirito. Sa halip ang nananahan sa atin ay yung pangamba natin. Nananahan sa atin yung paano tayo makakaraos today. Paano makakapag-graduate yung mga bata. Paano matutulungan yung magulang mo. Paano kayo makakaraos. Paano kayo makakaipon. Paano kayo makakapagbayad. Ito lahat ng ating iniisip. It's all about our physical body. Physical body lahat. Wala tayong plano regarding our spirit, regarding our faith, regarding the Holy Spirit, kung paano natin bibigyan ng pleasure yung ating spirito. Sabi, let us do not gratify, sabi niya, the desires, no, of our life. Sabi niya, huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag daw. But the problem is that ang mga tao ngayon, Kristiyano ngayon, na para bang dahil nag-a-attend na sila ng church, because tumatayo na rito, dahil pastor siya, feeling niya, ligtas na siya. Hello! Kaya nga mag-iingat ang lahat eh. Ang sabi ng Biblia, ingatan mo, baka hindi mo alam yung secure position mo. Ang sabi niya sa Peter, punta nga tayo doon. Baka yung secure position mo, ang sabi doon, kay Peter, no? Sa 2 Peter chapter 3, verse 17, tingnan niyo po. Basahin ko muna sa English. Therefore, dear friends, since you already know this, be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless men and fall from your secure position. May sinasabing secure position. Ibig sabihin, yung tiyak na kalalagayan. Pero, kahit tiyak na ang iyong kalalagayan, tiyak na ikay maliligtas na dahil tinagam mo si Jesus. But take note of this, there will be time in our life, even though, kaya sabi, guard yourself. May mga tumatayo, mayabang lang. May mga tumatayo, gusto lang nila, ay, ang galing ng kumanta. Ay, ang galing ni pastor. Lumaki yung ulo. May mga leader sa church na talagang akala mo, dinagay lang silang leader. Akala mo, talagang leader na sila din namamahala sa lahat. Take note of that. Take note of that. Tandaan natin, isa sa mga bagay na napag-usapan namin ng mga pastors last Thursday. Nag-attend po ako ng fellowship, nakasama ko yung mga pastors last Thursday. Tama? Ng last Thursday, nagkaroon po kami ng siguro mga 13 kami nung nagkita-kita kami, no? In fact, this coming October 23, darating sila sa church, no? Yung mga pastors sa Angeles, somewhere sa Clark, dati po sila rito sa Magalang, dati sila rito sa Thursday, on the 23rd of October, magkakaroon fellowship dito na magaganapin. No, na kung saan, nakapag-share tayo doon, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, na kung saan, bilang mga pastor, dapat huwag tayong magiging palalo. Kumbaga, let us become a servant. Yun ang isang bagay talaga na na-share ko that time. Kasi sabi ko, very, very hesitant ako na mag-join sa mga group of pastors ng mga churches. Bakit? Kasi paano sila payabangan eh. Kaya ito ina-avoid ko eh. Ayaw ko magkaroon ng payabangan, di ba wala na ako kasama mga pastor, at least wala lang payabangan. Kasi nakikita ko, even here in this church, even here,
Kaya nga makikita nyo, dapat si pastor siya yung huling kakain. Nakuha nyo po ba? Dapat tayo magpakababa, hindi tayo yung parang kung sino-sino tayo sa loob ng church. Isang bagay yun, no? Ang bigyan talaga natin ng tuon is that we must always watch or guard our life. Our spiritual life, our faith. See to it na ang pananampalataya mo ay madadala ka niya doon sa hangganan na kung saan hinihintay natin, which is the kingdom of God. Nakuha po ba? Kasi nag-ipon ka ng maraming kayamanan, kaya ka bang dali ng kayamanan mo doon sa kalangitan? Iiwan mo yan. Ito yung masyado mong binibigyan ng tuon, iniisip mo masyado. What will happen to my family? Ano yung magiging trabaho mo? Ano yung business? Ito yung nakasaksak sa isip natin. No? Ito yung nakasaksak. Sabi nga doon sa napanood ko, mag-focus ka lang sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Pero sa mga bagay na hindi mo kontrolado, ipagkatiwala mo sa Diyos yun. Tingnan po ba? Gusto kasi natin, kontrolin natin yung mga bagay sa mga nakapaligid sa atin eh. Bakit? Para tayo yung maitaas? Para masabing alam natin lahat? Napo? Kaya nga makikita natin sa ating pinag-aaralan, punta tayo lamang doon sa... Okay, sige, basahin mo ito. Sabi na, kaya kayo, ayaw ba yung kanina konti? Hana? Sa first, sa 2 Peter? Okay, sa Tagalog, no? Kaya kayo, mga minamahal, yamang nalalaman ninyo noon pa, ang mga bagay na ito, mag-ingat kayo, baka mailigaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama at mahulog kayo mula sa inyong sariling katatagan. Yung sariling katatagan, yun yung secure position. Yung alalagayin mo na all throughout your life, akala mo talagang, ay Kristiyano ka pagdating ni Lord. Napaka-excited mo pa naman. Very excited ka, no, na pagdating ni Lord. Pero, nung time pala na yan, kapag dating ni Lord, hindi ka nakasama. Kasi all throughout of your journey, sa pananampalataya mo, alam mo okay ka. Alam mo talagang naglilingkod ka. Kaya nga napakahirap eh. Sabi ng Bible sa Peter, kung nga yung mga matutuwid, ang sabi ganun, ang hirap maligtas, kayo pa kaya na hindi tuwid. Imagine that, ha? Yung mga matutuwid na, yung mga talagang Kristiyano na, ang hirap pang maligtas. Ikaw pa kaya, ang sabi sa 1 Peter chapter 4. No? Ikaw pa kaya. Kaya nga, sabihin na natin, sa mga panahon ito, lalo na parating na nga si Lord. Kasi, na-share kasi ng ating kapatid, sa Matthew chapter 24, pero sabi niya, hindi naman yun yung pag-aaralan talaga natin. Kundi, hindi yung sa unang mga verses na binasa niya. Kundi doon sa banda sa 44. So makikita natin doon kung ano yung sinasabi nun ng Matthew chapter 24 verse 44. Ito yung tiyak talaga. Isang katiyakan na magaganap. At ito na lang talaga yung ating hinihintay nowadays. Yung pagdating ng ating Panginoon Jesus. No, kanyo po ba? So kinakailangan, yung mga lampara nyo, yung mga ilawan nyo, see to it, na ito po ay merong extra na langis. Let us go for an extra mile. Ang sabi yung gano'n, kung pupunta ka sa isang lugar, magbaon ka ng sobra-sobra na pera. Sobra-sobrang baon. No? For in case lang. In case lang. So tayo din, mga Kristiyano, no? Gawin natin today, let's start. Kasi hindi naman nabiro yung nagaganap ngayon. Ano po ba? Ewan ko, kung natutulog ka pa rin hanggang ngayon, baka gisingin mo yung sarili mo, hindi yung katabi mo, gisingin mo yung sarili mo. Okay, kaya mag-ingat tayo. Ingatan natin, even yung the way we do our ministry, ingatan natin yun. Kaya kung nagiging stricto ako, lalo na sa mga music team, kasi makikita mo yung nagaganap eh. No? Kaya po sinasabi na maging maayos tayo, lalo sa ministry natin. Kasi kung ano yung hinahawakan natin ngayon, pagsusulit natin sa Lord yan eh.
The more ministry you have, mas marami tayong ministry, mas marami tayong pananagutan sa Diyos. Okay po ba? Nandiyan ko ba? Kaya mas maganda, kung wala ka nalang ministry, mas maganda pa para at least ang ministry mo na, at isa nga lang pananagutan mo, yung mga luluwa. No, kayo po ba? Kasi lahat tayo, we are commanded by God na tayo mga luluwa. Tayo mag-share ng gospel. Yun eh. Dapat, yun talaga, hindi natin pabayaan yan. Talagang may ministry ka man sa loob ng church o wala, pananagutan mo sa Diyos yan. Naman niyo po ba? Pananagutan natin yan. Ngayon, kaya nga, ito laging sinasabi. No, laging sinasabi ko, sa lahat ng mga nagmi-minister, sa lahat ng mga may mga ministry sa church, pagtuunan mo yung ministry mo. Huwag mong pagtuunan yung ibang ministry, yung ministry ng iba. Pagtuunan mo yung ministry mo. Huwag natin pakialaman yung ibang ministry. Kasi pananagutan nila yun. At kung nakikialam ka doon, pananagutan mo na rin yun. Kung gusto mo na lang may pananagutan, nakuha po ba natin yung church? So, ginagawa ko to, bakit? Sinasabi ko sa inyo ito, upang nang sa ganon, maisaayos yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ayusin natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi, sabi nga ni brother, darating si Lord. So, haharap tayo sa Kanya. Haharap tayo sa Kanya. Magsusulit tayo sa Kanya. Ang sabi sa Romans chapter 14:12 yata, kung di ako nagkakamali. Magsusulit tayo sa ating Panginoon. So, kailangan na paghaharap tayo sa Kanya. And it is very, very soon. Okay? Very, very soon yun. Anong uri ng Kristiyano ang haharap sa Diyos? Anong ihaharap mo sa ating Panginoon? Hello? Huwag nating habulin yung buhay sa mundo kasi mapapagod ka. Lagi ko sinasabi sa inyo to. Kapag ang batayan mo ay ang buhay sa mundo, mapapagod ka. Hindi ka makakahabol. Kasi kung bibili, may mga bago lumalabas na cellphone ngayon, bibili ka nun. O kaya yung kapatid mo, may ganito, bibili ka rin na katulad na sa kanya. Gusto magkaroon, mapapagod ka. Mapapagod ka. Mas masarap pa rin mamuhay ng malalim sa pananampalataya o na naglilingkod sa Diyos. Ito yung magbibigay talaga sa atin ng fulfillment and satisfaction. As if you have Christ in your life, you have everything in your life. Amen po ba yan? Palakpakan nga natin sila. Amen. So, sige tayo muna ay dumako sa susunod na bahagi ng gawain ating tinatawagan ng mananalangin sa atin.